love you. Tuluyan po ang palakpakan. Tuluyan po ang palakpakan. Sige na po. Mapalat po tayo na Gobernator Santa Frida. At dinalaw tayo ng ating minamahal ng Gobernador Ron Bosco. At kasama po ang ating napakagandang artista na si Miss Ivana Alawi. Yan ang gusto nito sa Bendorinho. Tuloy ang palakpak. Sige! Ibuhos mo na ang suporta sa ating minamahal na Gobernador Boss Dolor. Yan na. Ay! Social distancing! Awang-awang! Nagulat kayo kasi may kasama ng artista ang ating minamahal at magaling na Gobernador ng Pulong Lalawigan. Okay. Habang inasis ng ating kagalang-galang ng MBC President ang pag-akyat ng ating minamahal na Gobernador, Boss Dolor, ibibigay ko na po ang pagkakataon sa ating kagalang-galang na MBC President ang microphone para po siya magpadaloy ng ating aktibidad ngayong umaga. Isang sigaw po na malakas at palakpak na buhay sa Gobernador Boss Dolor! Ano po ang ating nilagaan? Ang pong vlogger at Department po Presidente Garcia sa ang probinsyano ng Presidente Garcia, si Ivana Alawi. Sa lahat po na narinig ito, kasama po nga si Atty. Nick Conte, pinaka-advisor. Sa ating pong mga kasama sa Sanggunian, sa inyo lahat, na mga minamahal kong taga-barangay, sa kabila po, na tayo ay pinaha. So narito po ang ating mga gobernador para magsagay po ng konti kayuda o tulong sa ating mga napituhan ng bahang bahang role at saka yung bagyong setinta. Sa lahat po, mga minamahal kong kabarangay, bago ko po ibigay ang mikropono sa ating mga gobernador, gusto ko lamang po ipalam sa inyong lahat. Nasa unang termino pa lamang ng gobernador sa pamahalaan Lalawigan, mayroon na po tayong inahing proyekto dito sa ating barangay. Tatlong magkaibang proyekto po. Palapakan po natin. Ito po yung patunay na isang proyekto. Ito ang ating multi-purpose building. Na nakakalaga po ng 9,980,000. Kulang-kulang 1 million. Yung po ang ating bleacher kung saan nakakahalaga ng 500,000. At yung po ngayong gagawin sa Sitio Maligaya, yung medical center, nakakahalaga po ng 600,000. Palakpakan po natin ang isang pangnuno sa ating lalawigan na ngayon lamang po nangyari na sa loob ng isang taon ay nagkaroon tayo ng maraming proyekto dito sa Barangay Santa Brigida. Ako po naging kapitan, alam nito, 1989. Halos tayo po at balik-balik na kapitolyo noon, hindi tayo nakasungkit ng puto. Pero dito po sa administrasyon ni Boss Dolor, hindi na po tayo nagpasa ng isang resolusyon. Dumating po ang mga proyekto. Dumating po ang kanyang mga identitos. Inukat po yan. Pagkatapos po, ito na yung resulta. Kaya po, mga kababayan, kabarangay, sana po patuloy tayo na magkakaisa, lalong dito sa Barangay Santa Brigida. Na sa panahon ngayon, na tayo nadalaw ng gobernador para
tayo po ay kanyang damayan sa ating naranasan pagbaha at nakaraang bagyo. Kaya sana, sa mga susunod na mga taon, huwag na po kayong malito. Muli po, sama-sama tayo na iloklok si Governor sa kanyang trono. At makakaasa po tayo na habang ako'y narito at kami may ugnayan ng ating mga gobernador, mapahagi po ulit dito sa atin sa Santa Brígida. Pero hindi po ulan at hindi bagyo. Baba po ng proyekto sa susunod ng termino. Alam po sa inyo lahat, huwag ko lang po pangahamaan, basta po tanggalin ko sa inyo, magsama-sama po tayo kung paano tayo nagsama sa unang laban na. Kayo po may nakita ng proyekto sa atin, nakita natin kanyang malasakit, at nakita natin kung paano siya gumanap sa kanyang tungkulin. Kaya po sama-sama tayo na huwag po tayo magkaiwalay, huwag po tayo sa susunod o laban ng Gobernador Ronald Tulog. Muli po, maraming salamat sa inyong lahat. Ay, kayo po, pipila po natin sa inyo si Gov. Siya po pasiyaw palapangan. At siyaw po natin, hindi kami may papago taga Santa Brígida. Boss, tulong pa rin tayo kahit kailan. Okay, Gov, kayo na po. Maraming salamat, Kapitan. Magandang araw, mga kabarangay. Tatanggal mo ko ng mask sa tunan, mawawala ang ganda lalaki ko pag kami mask. Ikalawa, hindi ako makahinga talaga pa rin sasalita ng may mask. Tatanggal mo na ng konti. Pwede na mo kayo maupo saglit. Maikli lang po to. Mga kabarangay, ang sabi sa kasabihan, ang di marunong lumingon, sa pinanalunan talo sa sunod na halalan. Pero ang marunong lumingon sa pinanalunan barangay tulad ng Santa Brígida, siguradong panalo ulit sa sunod na halalan. Mga kabarangay, simple lang po. Taasang kami dito ng pinaha. Taas dito, natiklapan ng bahay. Taas dito ang asawa'y sumakabilang bahay. Wala. Wala. Alam nyo, yung binaha, ang bahay ni Governor Bonds, dalawang palapag. Dalawang palapag, dalawang floor. Nung bagyong Quinta, at itong sunod na bagyo, wala akong ginawa mula alas 12 ng ating gabi hanggang alas 9 ng umaga, kundi maglimas sa ikalawang palapag. Ganong katindi ang tubig. Nasa ikalawang palapag ang aking paglilimas, pero walang tubig sa unang palapag. Bakit? Sapagkat ang tubig ay dumaan saan? Sa bubong, sa kisame, sa bintana, sa pinto, sa tarangkahan. Kaya doon na basa. Pero sabi ko sa aking sarili, kung ganun ang naranasan ko, nung pinagalpan na ng hangin ang aking bahay, lalo na yung mga bahay ng mga hirap. Lalo na yung bahay ng mga yari lamang sa light materials. Kaya nga pagkatapos ng bagyo, araw-araw simula noon hanggang ngayong araw nito nasa labas si Governor Bonds upang maramdaman ng ordinaryong mamamayan na sa gitna ng hilahil at hamon, may gobernador kayong nakikita at kahapon, galing po ako ng Bako, tapos Pola, yung mga nasira sa Pola, 3 barangay, 3,000 pamilya. Bigla pong may kaibigan akong tumawag, dapat po bukas papunta ko ng Santa Brígida. Kaya lang may tumawag akong kaibigan kahapon ng pangalan Atty. Nick Conti. Siya po yung dating administrator ng Marina at ngayon ay consultant and senior advisor ng Department of Environment and Natural Resources. At pagtawag niya sa akin, Gov, marami tayong mga kaibigang nais tumulong sa lalawigan mo dahil sa biktima din sila ng bagyo. Dadating ako bukas at may kasama pa akong isang tao na nais magparamdam sa mga kababayan mo ng kanyang puso at malasakit. Sa ano gagawin? Pumili ka ng barangay na binaha
naapektuhan ng bagyo, lalo na nitong huli, at magdadala ika siya ng espesyal na regalo para sa kanila. Kagabi po yun sinabi sa akin. Magbibigay din daw siya ng tulong dun sa bahay na nasira. At higit sa lahat, ang nais ng kanyang puso ay makadaog pang palad ang mga simpleng mamamayang tulad natin. Hindi lamang dahil sa telebisyon o sa vlog, kundi dahil gusto niyang maranasan ng personal ang mga taong makakasalamuhan niya ngayon ay maramdaman ang init at pagmamahal ng ating espesyal na bisita. Mga kababayan, sinong hindi nakakakilala sa kanya? Taas ang kamay. Hindi nakakakilala kahit. Sinong nakakakilala sa kanya? At sinong gusto niyang makalapit siya sa inyo? Palakpak ng malakas. Ngayon, ibibigay ko na sa inyo para personal niyang iabot isa-isa sa lahat ng mga nakaupong ito ang kanyang dala para sa ating barangay. Kaya pang si Ala Isay, magpaseksi ka ng gayon. Kung si Ala simula ngayon, huwag ka nang kakain ng karis-karis. Para gayon ha, namo si IBC. Ha? Ipalaban ka na. Mga kababayan, ang ating pabisita, bababa at lalapit sa inyo upang siya ang mag-abot ng kanyang dalang regalo. Uulitin ko, pinadaloy lang niya sa atin, pero ang totoong may dala niyan, siya ang may dala niyan para sa inyo. Diba na? Ang aking kababayan sa barangay ng Santa Brina. Sir, sino yung nangyayari? Yan na. Ay, hindi namin ko rin yung pinat. Sa po yung binigay ko sa Mga mahal po ng barangay, pasensya na kung si Ana Isa. Kanina pa po natin kapiling ang isa po sa kasama ko sa Sangguniang Bayan, si Konsyala Isa Ipapase. Isa po ng mga sipag din ng Konsyala ng Bayan.